Ayun, isang magandang araw po sa inyo lahat at ngayon ay unang araw ng Setyembre. Siyempre, alam niyo naman sa mga Pilipino, kapag pumasok ang September, umpisa na ng araw ng Pasko. Yes, alam niyo po yan, alam niyo naman sa ating mga Pilipino, ang Pilipinas po ang may pinakamahabang araw ng Pasko. Nakita nyo dyan si Jose Marichan, basta pumasok na ang Burmans, automatic lalabas na yan at magpaparamdam na sa'yo. Diba ganun, napakahaba ng Pasko sa ating lahat. Pero isipin nyo din, bakit nga ba napakahaba ng Pasko sa ating mga Pilipino? Simple lang, napakahaba ng Pasko sa ating mga Pilipino dahil sa ating mga Pilipino, pag pumasok ang Burmans, natatapos yan hanggang doon sa January, pagdating nung Three Kings ay sineselebrate ang Pasko. At nakakatuwa din nakita natin ang tradisyon ng mga Pilipino ay isa sa mga pinagmamalaki sa buong mundo. Bakit nga ba naman hindi mo pagmamalaki? Number 1, meron tayong simbang gabi. Sa mga Katoliko, napakahalaga niyang simbang gabi. Pag nakompleto mo daw yung araw ng pagsisimbang gabi, ikaw ay mabibigyan ng isang magandang kahilingan o kasagutan sa inyong mga wish. Number 2, maganda din daw po ang araw ng Pasko. Kung bakit mahaba ang araw ng Pasko sa mga katulad nating mga Pilipino? Siyempre, dahil meron din po tayong magagandang selebrasyon na may mga makukulay na dekorasyon. Alam niyo po ba, nakakatuwa ang mga Pilipino, hindi din naman nagpapahuli ang mga Pilipino pagdating sa Pasko. Kita niyo ang mga Pilipino, kapag Pasko, nagpapagandahan minsan ng kanilang mga dekorasyon sa bahay ng mga makukulay na Christmas lights at makukulay na mga dekorasyon sa kanilang tahanan. Katlo, bakit ka hindi magiging proud na ikaw ay Pilipino kung bakit may pinakamahabang Pasko ang mga Pilipino? Kapag may simbang gabi, andyan yung masasarap na mga kakanin. Puto bongbong, bibingka, at syempre may kasama yang salabat. Kayo po ba, nung kayo nagsisimbang gabi o pag kayo nagsisimbang gabi, ay kayo po ba ay kumakain ng puto bongbong o ano yung inaabangan ninyo? Ayan, napakasarap napakagaling po talagang gumawa ng mga Pilipino ng ganyan. Isa pa, napakasaya po ng araw ng Pasko para sa mga Pilipino na katulad natin dahil alam nyo kung bakit napakasaya ng mga Pilipino pagdating sa ganyan. Kasi yung araw ng Pasko ay nagiging araw kung kailan ipinapakita yung pagmamahalan, pagbibigayan, at syempre madalas kapag yan may araw ng Pasko, nandyan ang reunion ng buong pamilya, umuwi mga nasa Maynila, umuwi mga nasa ibang bansa, at dito sineselebrate ang Pasko. Isipin nyo nga naman pa nagpapasko ka sa Pilipinas, handaan, simula dumating ka dito, handaan, at napakasarap din talaga ng mga pagkain ng mga Pilipino. Yan, dagdag pa natin sa mga kung bakit nakakatuwa din ang Pasko sa Pilipinas. Ang dami nating magaganda at makukulay na mga parol. Yan, minsan nag-contest pa yan yung mga parol na nakakatuwa nga naman yung napakadaming mga pakulay. At aminin nyo, naglalagay kayo ng ganyang parol sa inyong tahanan o kaya naman ang mga Christmas light, diba? At syempre, hindi din mawawala, syempre pag magpapasko, yung mga batang maiingay sa labas. Pero alam mo yung ingay nila, hindi naman talagang ingay na ikaw'y malulungkot o ikaw'y magagalit. Kasi yung mga batang nasa labas at yung mga nangangaroling na kumakanta ng paborito sa may bahay, ang aming bati, aminin ninyo, diba yan mga paborito nilang awit. Yan yung isa pang nakakatuwa sa mga Pasko ng mga Pilipino. Pero higit sa lahat, alam nyo po kung bakit napakahaba ng Pasko sa Pilipinas. Hindi lang naman tuwing Burmans kasi pag pumapasok kasi ang mga Pilipino po, tunay na ugali ng mga Pilipino ay mapagmahal. Ayan. Family-oriented tayo mga Pilipino, kaya kapag araw ng Pasko, tayo ay nagsasama-sama para tayo ay magkaroon ng bagong mga experiences sa ating buhay. At bilang panghuli, para maidagdag ko lang po sa araw po ng Pasko, lagi nating tatandaan, hindi lang dapat tuwing araw ng Pasko ang pagbibigayan, pagmamahalan, pagdadamayan, dahil po ang tunay na diwa ng Pasko ay araw-araw andun ang pag-ibig, pagmamahalan, at pakipagtulungan sa bawat isa. Ayan, huwag niyo po nga kalimutan na sa araw ng Pasko ay yung bagay simbolismo lang yun para sa mga pero dapat araw-araw Pasko. Sana nga po araw-araw ay laging Pasko para araw-araw nagbibigayan, nagmamahalan,
dahil yun po ang tunay na diwa ng Pasko kung bakit dumating si Jesus Christ sa ating mundo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at higit sa lahat tayo ay magkaroon ng sapat na makipagtulungan, pag-ibig sa kapwa at higit sa lahat yung laging pakipagdamayan sa lahat ng oras. Ayan, so ingat po kayo palagi at ngayon pong first day ng September 2023, eksakto 116 na araw bago magpasko bilang ay kayo po ba ay may wish na para sa Pasko? Hindi naman po masamang mag-wish dahil alam niyo po ba na minsan ang pag-wish, yan yung minsan na ating kailangan sumpungan dahil yung mula dun sa mga wishes na yan ay dumadating sa atin. Sana kung may wish kayo ay inyong makamit sa araw na ito. Kaya, ingat po kayong palagi sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas ang malwalhati. Yan, ingat po kayong palagi. At wag niyo po kakalimutan, simula September 1, andyan na nga yan si Jose Marichan hanggang matapos ang December. Lagi niyo nakikita yan pa, kaway-kaway. Ingat po kayong lagi. Paskong Pinoy, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat.